makasaysayan. His deliberate act of excluding substantial assets from his sworn statement of assets, liabilities, and net worth constitutes a culpable violation of the Constitution of the Republic of the Philippines. You and me are all on trial here. Si dating Chief Justice Renato Corona ang kauna-unahang punong mahistrado na napatalsik sa pwesto sa bisa ng impeachment. Parang isang telenobelang sinubaybayan ng 57 anyos na si Sonny Pascual ang impeachment trial. Kasi mula umpisa yan talagang inanuhan ko na para lumitaw talaga ang katotohanan kung siya ba ay may kasalanan o may tinatago ba siya. Kasama ang iba pang barbero, nakatutok sila sa mga pangyayari. Malaki, kung may epekto lang, malaki. Kasi maano natin kung kurap pa yung mga nanunukulan sa atin. Bukas ang barbershop, hindi lang sa mga nagpapagupit, kundi maging sa iba pang nais sumilip sa paglilitis. Kung dati ay kwentong barbero, seryoso na ang kanilang usapan. Kasi ang kahalagahan niyan ay yung dapat na siyang maging huwaran natin hindi. Siya pang nagpapasimuno o gumagawa ng anomalya. Ang paghatol sa punong mahistrado, ang araw na pinakahihintay ni Sonny. I vote to hold the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty. Sa guilty siya kasi halos lahat naman ng ang hatol sa kanya, guilty siya. Marami sa publiko ang may opinyon sa hatol. Tama lang na guilty yung hinatol sa kanya kasi doon pa lang, yung Article 2 no SALN, parang doon pa lang makikita na talaga na nagsisinungaling talaga siya. Naawa po ako sa kanya at in some way. Tama lang yung nangyari kasi unang-una maayos na yung mga sa gobyerno natin. Marami nang pwedeng baguhin. Pwede na tayo magsimula. Hindi naman siya yung nag-confess talaga dun sa kasalanan niya kasi alam naman niya wala siyang ninakaw sa kaba ng mamamayan. Tama lang naman yung kasi sa mga asset niya tsaka liability, hindi niya naman napatunayan sa yun. Hindi niya dineclare sa sali niya yun, kaya tama lang sa kanya yun. I find the respondent guilty. 20 senator judge ang bumoto ng guilty at 3 ang bumoto ng not guilty. I vote to acquit the Chief Justice of the Supreme Court. Ayon sa batas, 2/3 ng Senado o 16 na senador ang kailangan para ma-impeach si Corona. Tinimbang daw ng mga senador ang kanilang boto batay sa ebidensya at konsyensya. Pasensya na po. Ang hatol ko sa inyo, guilty. Doon sa 23 senador, ano po yung nangibabaw? Yung ebidensya o yung konsyensya? They mentioned evidence. They all mentioned evidence. But remember, itong mga ebidensya, evidence, by the way, is objective, supposedly. And conscience is subjective. But the evidence in this case was evaluated, meaning objective evidence was evaluated by a subjective conscience. So papasok talaga ang objectivity, subjectivity. In other words, everything is a political decision at the end of the day. In the prosecution panel, and Senator Franklin Drilon to join me in a moment of truth. Pinakamabigat daw na naging ebidensya laban sa depensa ay ang mismong testimonya ni Corona. Hindi daw alam ng mga abogado ng depensa kung ano ang sasabihin ng kanilang kliyente at testigo. Medyo that's very rare. Dahil isang rule natin at paulit-ulit ito sa impeachment court. Ba't ka nagpapaupo ng isang testigo na hindi mo man lang alam ang kanyang magiging sagot? Matapos ang botohan sa Senado, inilahad ni Corona ang kanyang pagkadismaya sa hatol.
Ginamit daw ni Pangulong Aquino ang buong puwersa ng gobyerno laban sa kanya. Verdict of the Senate is a step forward in terms of restoring public confidence in our courts and trust in the members of our judiciary. Tapos na ang trabaho ng Senado sa impeachment. Alam ni Sonny na hindi agaran ang magiging epekto nito laban sa katiwalian sa gobyerno at sa pribadong sektor. Pero maganda na raw itong simula para sa pagkakaroon ng isang malinis at tapat na gobyerno na magtataguyod ng interes ng taong bayan.